35 minutong tumagal ang ash emission ng Bulkang Kanlaon ngayong umaga. 750 meters ang taas ng ibinugang abo at sa nakalipas sa 24 oras, naglabas ito ng 4,287 tons ng sulfur dioxide. Alert level 2 pa rin ang Kanlaon at bawal pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Minamadali na ang development sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City. Sa pagbisita roon ni Defense Secretary Gilbert Chodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., sinabi ng kalihim na target na makumpleto ang mga development sa 2026. Magiging base ito ng 15th Strike Wing na attack unit ng Air Force at sentro rin ng disaster response ng Northern Mindanao kasama ang pinopropose na naval base sa Tagaloan, Misamis Oriental. Ang Lumbia Air Base ay isa rin sa mga site ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika. Magsisilbi itong storage ng mga gamit at supplies ng American Forces kung tutulong sa disaster response sa Pilipinas. Pinapaspasan na rin daw ang development sa 8 pang EDCA sites. Holiday season na pero mga kapuso, stress po ba kayo? Dahil wala pang panghanda o pangregalo at naghihintay pa ng bonus? Kung paano po maging stress-free ang pagdiriwang, alamin sa pagtuto ni Dano Tingkungko. 'Tis the season to be jolly. Pero para sa cosmetics company employee na si Misty na rumaraket as event host, stressful ang bare months lalo ngayong Disyembre na. Aside dun sa bigat ng trabaho ko rin that I have, dumadagdag pa yung traffic. Naghahabol din kami ng mga targets and quotas, ganyan. Tsaka yung mga iniisip mo, like, ayan, yung Christmas party ng mga anak mo, dapat meron na silang damit, dapat nakapamili ka na ng mga regalo. Para naman sa iba, stressful maghintay sa bonus, mag-budget para sa Noche Buena at Medianoche, mag-isip ng pangregalo at ma-hit ang New Year resolution. Sabi ng psychiatrist na si Dr. Maria Bernadette Manalo Arsena, marami ang na-overwhelm sa mga dapat gawin para maging merry ang Christmas. Kaya ang dapat sana'y most wonderful time of the year, nagiging most stressful para sa iba. Physically, of course, there is the exhaustion, the fatigue, no? Kapag hindi mo pinaplano ang dapat mong gawin. Psychologically, expectations can actually create also what we term as gusto natin, ganito mangyari, ganyan mangyari, and then kung hindi siya mamimit, we feel that we failed. Kaya para maging matiwasay ang Kapaskuhan, ayon kay Dr. Arsena, pinakamainam ang pagpaplano tulad ng ginagawa ni Misty. Nakakatulong talaga sa akin ang planning and time management. Malaking bahagi para hindi masyadong ma-stress, huwag masyadong mag-expect sa sarili. Do your best, but expectations should be what? Should be fair and should be honest enough. And don't do things na hindi mo kayang gawin. Yeah, we can make it just very simple. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang 18 araw, pumanaw ang kauna-unahang Philippine eaglet sa bagong National Bird Breeding Sanctuary sa Davao City. As sa Philippine Eagle Foundation, nagkaroon ng respiratory distress at nahirapang huminga ang eaglet na tinawag na chick number 30. Pero sa kabila ng masusing pag-aalaga at pagsubaybay, patuloy na ng hilang eaglet at nasawi. Si chick number 30 ay anak ng mga Philippine Eagle na sina Sinag at Pinpin sa pamamagitan ng artificial insemination. Panalo ang Mapua Cardinals sa Game 1 ng NCAA Season 100 Men's Basketball Finals. Tinalo nila ang Benil Blazers sa score na 84-73. Best of 3 ang laban, kaya kapag nanalo uli ang Mapua Cardinals sa Game 2 sa Sabado, December 7, sila na ang itatanghal na champion. O hindi naman, maghaharap uli sila sa Game 3 na gaganapin sa December 14. Mapapanood ang NCAA Finals sa GTV at Heart of Asia. Sa mga suki noon ng Museo Pambata sa Maynila, magbubukas po ulit ito sa Biyernes. Silipin yan sa pagtutok live ni Nico Wahid. Nico. Ivan, pinagdiriwang ngayon ng 30th founding anniversary nitong Museo Pambata. At good news dahil malapit na silang magbukas muli matapos pansamantalang magsara noong 2022. Galyon, sinaunang tranvia, standee na may lusutan ng ulo para sa picture taking, at sinaunang bahay. Sa mga batang 90s na nakabisita sa Museo Pambata,
Natatandaan niyo pa ba ang mga ito? Kung oo, mag-asawa ka na raw. Joke lang. Nandito ako ngayon sa Museyong Pambata na patok sa mga batang 90s noon sa kanilang mga field trip o kaya mga educational tour. At ngayon magbubukas na muli sila. Narito pa rin ang mga iconic display nila, gaya ng bahay kubo at unggoy. Nirenovate ang museo matapos isara muna noong 2022 dahil sa pandemic. What we had to do was fix the roof kasi ang dami na mga leaks yung mga bubong namin. No? We painted the walls, we made everything brighter, meron kaming bagong ilaw. Kung may mga mainstay, meron din mga bagong artwork at display na karamihay mga bata ang gumawa. Bago rin sa museo ang Balayatu, tampok ang mga obra ng mga bata mula sa mga rehiyon sa Pilipinas. Sa December 6 ang reopening ng museo, 450 pesos ang entrance at bukas ito mula Biyernes hanggang Linggo. Ivan, sa kada may magbabayad ng entrance fee ay automatic na may magkakaroon ng isa pang ticket na gagamitin naman para doon sa mga batang walang kakayahan na bumili pero gustong pumasok at makita at matuto rito sa Museo Pambata. Ivan? Maraming salamat, Nico Wahe. Positivity ang atid sa netizens ng Superman trend video ng ilang cast ng upcoming Kapuso series ng mga batang Riles. Unang tumalon si Miguel Tan Felix habang naka-Superman pose. Maayos siyang nasalo ng social media star na si Spencer Serapica at Jomar Yee at nakabalik. Nang si Stephanie na ang nag-try, tumilapon siya pabalik. Sa version niya ng video, kita ang mga bloopers at ang pag-enjoy nila sa pagbuo ng trend.